Nabigyan din po pala itong si VP Inday Sara mga kababayan ng USB flash drive na may naglalaman daw di umano na video ni PBBM na humihit-hit ng pulburon. Ito'y bago pa lang kumalat sa social media yung videong pinakalat ni Maharlika. Ang malaking katanungan mga kababayan ay kung sino ang nagbigay dito kay VP Sara. Si Cathy Binag nga ba? Dahil ang sabi namimigay ng USB itong si Cathy Binag na kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, nandun lahat ang ebidensya. Nung lumabas din po ang pulveron video, ang sabi ay pasiuna lang po daw yan. Dahil 5 po daw lahat ang video Isa pa po lang daw ang pinakita. Na coincidentally naman mga kababayan, ayon sa testimonya ni Cathy Binag, ay 5 beses niyang na-meet ang Pangulo sa isang event na naghihit-hit ng pulveron. Panoorin po natin itong testimonya ni VP Sara mga kababayan. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Ang video nasa USB. Familiar ka ba? Narinig mo na ba? Flash drive. Maraming magagalit ng mga kababayan na kung sasabihin ng USB dahil USB daw is general term para doon sa port ng computer. Sabihin nila, flash drive yan. Or napanood mo ba itong sinasabing pulveron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So, hindi ko alam. Hindi ibig sabihin na hindi siya marunong mag-insert ng USB. Ang ibig sabihin ni VP Sara, hindi siya technical. Hindi siya marunong kung paano ma-identify na safe nga ba yung USB na ibinigay sa kanya. O baka mayroon niyang virus o mayroon niyang hack. Kung isasaksak mo yon may virus doon. Or kung isasaksak mo yon siya, listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na sana hiningin na lang namin sa Sara, no? Bahala, ma-virus itong computer namin. Yun daw yung isa sa mga video. Nakita ko yung video, cocaine video. Cocaine video, di ba? Si Sara, wala talagang patumpik-tumpik. Cocaine video, hindi po pulveron video. Sa social media na, so hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga baka mas marami pa doon, ha? Kasi I felt na it was a Trojan horse. Trojan horse. Biktima na to si Sara ng Trojan horse noong nakaraang kampanya mga kababayan. Ayaw na niya. Sa akin. So, sinira ko na lang siya. Sirain mo yung mga Trojan horse. Saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito na ibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media. Kasi sinasabing advance pala sila mga kababayan. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Kami na-curious. Hindi ako na-curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na hindi mapasukan ng virus yung sistema ng alam nyo na, technology ngayon. Computers or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung lumabas ka nga. Totoo man na ang laman nito ay cocaine. At no comment pa rin ang presidente niyan mga kababayan. Pati na yung sa testimonya ni Cathy Binag. Walang pake. So what kung ibubunyag kami ni Cathy Binag? Media blackout. Wala pong balita mga kababayan. Isa sa mainstream media. Video at madaling ibigay siya sa USB. So, ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else. At lalabas din yun. Kung totoo man. Maraming USB. Okay, video nga yung nandun flash sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun nga yung lumalabas ngayon. Yun ang laman. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened?
threatened. How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na action VP, first po kayo nakakata rin ng sort of harassment, parang identify. Choppy na ang mga kababayan, interviewers. VP supporters, so may mga ganong instances. So again, yung incident sa NAIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, tinitiktikan si VP Inday Sara, mga kababayan, ng PNP. Siyempre, sinong nag-utos? Yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan. See? Ang Vice President na mismo ang nagsabi, mga kababayan, ganyan mangharas ang PNP. Meaning, ginagamit ngayon ang ating kapulisan ng powers that be para mangharas, mga kababayan. Ano na ba tayo? Diktadura na ba tayo? O adiktadura? PN pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo. Grabe, no? Kung ang Vice President, mga kababayan, kaya nilang harassing, ano pa itong mga ordinaryong mga tao, mga kababayan? Pansinin mo, maiirita ka or kung anong gagawin mo. So, ngayon... Lalo na ang manghaharas yung kamukha ni General Paris Overload Torre, na kamukha ni Diwata. Mukha pa lang, mga kababayan, mahaharas ka na. Wala pang ginagawa, ha? Itsura pa lang. Mukhang nanghaharas na. Mukhang babatuhin ka na ng Paris Overload. Fried chicken. Nagsasalot ito sa Davao City, mga kababayan, Itong si General Torre Diwata. Ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Bantay kayo. Tapos nilalagay namin. Ang dami ng bala ni Sara. Handa kayo pag wala na kayo sa kapangyarihan. Do I feel threatened? This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon nung tumakbo akong Mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. Tinalo. Kaya ngayon, mga kababayan, itong anak niya na si Migs Nograles, naninira na naman sa mga Duterte, mga kababayan. Kapatid yan ni Carlo Nograles, ha? Nanong nanalong presidente si PRRDS. Naging gabinete pa, mga kababayan. Dahil, friendship na tayo, pag nanalong presidente, andun ang mga Nograles, mga kababayan, pasip-sip. Tapos ngayong bumabanat naman itong isang Nograles o kababayan na si Migs Nograles. Na may balak din daw kamkamin ang Davao bilang kanilang political baluarte. Diyos mio. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. And I think as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan. Kasi merong ibang politiko, ganyan yung laro nila. Merong mga bangag ng mga laro, mga kababayan. Parang nang titrip, di ba? Sayang, ang USB Sara, hiningi na lang sana namin. Bahala, babayros na namin laptop. Anyway, sira naman itong laptop namin dati. Dati na itong sira. So, ano masasabi niyo dito, mga kababayan, na binigyan pala ng USB itong si VP Sara Duterte? Post your comments below.